muulan, tapos kapag may mga siguro mga 3 feet na yung mahukay, aftershock, babalik na naman yung lupa na nahukay. Kaya yung family mismo, sabi na hindi na lang, baka madagdagan pa ang ano ba, baka may matabunan na naman. Kaya inintuan na lang. Nalungkot din eh, siyempre hindi nila na ano yung mahal nila sa buhay na yung iano talaga sa sana maabot dito yung tulong sa gobyerno sa mga tao na wala ng bahay, ganyan. O tapos hindi pa talaga makatrabaho kasi ang trabaho sa mga tao dito sa lupa at sa dagat. Yung sa dagat matakot sila na mangisda kay baka biglang lalaki ang alon. Ingani nga edad na ako 48, karon pa jud ako naramdaman ang kakusgon jud. Bilang lindol, karon jud ang pinakakuyaw nga linog. Kay hagsa jud ang mga balay ba. Nagdasal ako ng Panginoon na sana matulungan kami. Na may mga tao na tumulong sa amin sa pagkain araw-araw kasi wala na kaming trabaho, wala na kaming bahay. Dili na jud siya mapuslan. Nag-evacuate na lang mi sa bukid para nami matulugan. Kay wala naman may matulugan. Ba naman jud kayo among balay. Tutok yung ano, yung simento ng kalsada. Matulungan kami sa sitwasyon namin ngayon dahil para sa amin talagang mahirap na dito kami sa ng karsada, tabing karsada, tapos may mga bata matutulugan nila, talagang mahirap. Tapos si Mrs. may sakit, makahida sa ganito, tinitiis lang niya dahil wala namang choice. Napakahirap talaga kasi yung hindi mo naranasan ba yung ganito, ganun, kahit saan ka na lang matulog, lalo na yung magluluto ka, yung hindi normal. Kailangan talaga namin dito, sir, is pagkain at tubig. Kasi yung bahay namin nasa tabing dagat po. Kaya kami nandito, tatakot na takot po kami sa dagat kasi hindi pa bumalik sa normal at saka yung bundok. Parang mag-landslide.